Sabi ng mga loyalist, sa panahon daw ni Duterte, wala naman daw napakulong na kurap or malalaking tao. Nakalimutan nata nila na sa panahon ni Duterte, nakulong si Leila de Lima. Kurap yan. Sa panahon ni Duterte, nakulong si Kerwin Espinosa. At sa panahon ni Duterte, sumagkabilang buhay yung tatay ni Kerwin Espinosa at yung mga Parohinog. Sumagkabilang buhay yun sa panahon ni Duterte, diba? At nakalimutan na ata ng mga loyalista na sa panahon ni Duterte, marami siyang siningil na hindi nagbayad ng tax at may kaso sa tax, kagaya kay Lusyutan, diba? Kagaya sa Mighty Corporation, sa Manila Water. At nakalimutan na ata nila na pinasara ni Pangulong Duterte ang ABS-CBN. Malalaking tao yan yung binangga ni Pangulong Duterte. At ito pa ang pinakamalala, sa panahon ni Duterte, walang ganyang garapalang korupsyon. Dahil umpisa pa lang na nangungurakot ay alam na ni Pangulong Duterte at sinisibak niya na sa posisyon, diba? At sa panahon ni Duterte, walang ibang siga kundi siya lang. Salita niya ang nasusunod. Ganyan ang tatak Duterte. Siya ang presidente, siya ang namumuno, siya ang nasusunod, diba? At takot sa kanya ang mga congressman, takot magnakaw dahil alam nila kung anong klase ang gobyerno ni Rodrigo Duterte. Alam nila yan, kaya takot sila. Hindi kagaya ngayon na yung mga congressman ay masiga pa at mas matapang pa sa vice president, mas matapang pa sa mga senador, mas matapang pa sa presidente kung sumagot, diba? At ito ang malala, sa panahon ni Bongbong Marcos, busog ang mga congressman sa pira ng bayan. Maraming congressman ang lalong yumaman dahil alam nila sa sarili nila na si Bongbong Marcos ay weak leader at isa ring korap.